Noong April 7, 2019, dumating si Myrna, isang 26 years old na masayahin at mahilig sa pakikipagsapalaran na galing sa Germany na pumunta sa isla ng Koh Si Chang sa Thailand. Si Myrna, na may pagmamahal sa paglalakbay at exploration, ay nasa bakasyon sa Thailand, naghahanap ng mga bagong karanasan at tahimik na mga lugar na malayo sa abalang buhay sa lungsod. Ang isla, na kilala sa mapayapang mga dalampasigan, mga makasaysayang lugar at mga palangiting lokal ay tila perpektong destinasyon para sa isang araw ng pamamasyal. Kumuha si Myrna ng ferry mula sa masiglang lungsod ng Pattaya. Sabik na tuklasin ang natural na kagandahan at katahimikan na ipinangako ng Koh Si Chang. Pagkababa niya sa ferry, damang-dama ni Myrna ang sariwang simoy ng dagat, ang makukulay na bulaklak ng isla at ang mga palangiting mukha ng mga tao. Nagrenta siya ng motor, isang popular na paraan ng transportasyon ng mga turista, upang malibot ang isla sa sarili niyang oras at paraan. Sa pakiramdam ng kalayaan at kasiyahan, nagpatuloy siya sa paikot-ikot na mga kalsada, tinatamasa ang mga tanawin, lunti ang kapaligiran, at tunog ng mga alon na sumasalpok sa mga bato. Sa huli, natagpuan niya ang sarili sa isang makasaysayang monumentong bato, isang kilalang atraksyon ng mga turista sa isla. Ang monumento na mayaman sa kasaysayan at cultural na kahalagahan ay dinadayo ng maraming bisita na naghahangad na kumonekta sa nakaraan at magpakasawa sa mga malalawak na tanawin na inaalok nito. Naglibot-libot si Myrna, kumukuha ng mga larawan at tinitignan ang mapayapang kapaligiran. Walang kamalay-malay na ang lugar na ito ng kasaysayan at kagandahan ay magiging lugar ng isang kakilakilabot na krimen. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Habang nag-explore si Myrna, nilapitan siya ni Ronnie, isang 24 years old na lokal na kilala sa komunidad ng isla. Si Ronnie ay nagtatrabaho bilang tagalinis ng dalampasigan at pamilyar na mukha sa marami sa isla. Ngunit sa araw na iyon, si Ronnie ay nasa ilalim ng impluwensya ng bawal na gamot na nakaapekto sa kanyang pag-uugali at pag-iisip. Nakita ni Ronnie si Myrna na nag-iisa at nakita niya ito bilang isang pagkakataon. Sinubukan niyang makipag-usap kay Myrna, umaasang makikipagkwentuhan sa kanya. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unting lumalabas ang kanyang masamang intensyon at si Myrna ay nagsimulang makaramdam ng takot at panganib mula sa kanyang mga kilos. Di nagtagal, ang mga intensyon ni Ronnie ay lumabas. Sinimulan niyang pilitin si Myrna na gawin ang mga hindi nararapat na bagay na nagdulot ng mas matinding takot sa kanya. Napagtanto ni Myrna ang panganib na kanyang kinasasadlakan, kaya't sinubukan niyang lumayo kay Ronnie, naglakad papalayo sa pag-asang makahanap ng ligtas na lugar. Ngunit si Ronnie ay sinundan siya nito, lumalabas ang agresibong kilos. Desperada at natatakot ang dalaga, sinubukan ni Myrna na tumakas papunta sa isang gubat na malapit, umaasa na makawala siya at makahanap ng lugar na maaaring pagtaguan. Ngunit si Ronnie ay hindi nagpatinag. Hinabol niya si Myrna at sa kalaunan ay naabutan ito sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Dahil sa takot at gulat, sinubukan ni Myrna na lumaban, ngunit nag-api siya ni Ronnie. Pinahiga niya ito sa lupa at marahas na inatake habang siya ay nagpupumiglas at sumisigaw ng saklolo. Walang nakarinig sa kanyang sigaw, natabunan ng katahimikan ng kagubatan at kawalang malasakit ng mga dumadaan. Sa isang nakakatakot na pangyayari, naging mas marahas ang pag-atake ni Ronnie at sinimulan halayan ng dalaga nang mapagtanto niyang maaaring isumbong siya ni Myrna sa mga awtoridad. Kumuha siya ng malaking bato mula sa lupa at sinimulang hampasin ito sa mukha ni Myrna. Bawat hampas ay mas marahas, tiniyak na hindi na siya makakapagsalita pa tungkol sa nangyari. Ang kalupitan ng pag-atake ay hindi maisip, iniwan si Myrna na wala ng buhay. Ang dating payapang kagubatan ay naging lugar ng di masukat na karahasan at takot. Matapos gawin ang krimen, sinubukan ni Ronnie na itago ang bangkay ni Myrna, hinila ito papunta sa mas liblib na lugar ng kagubatan. Tinakpan niya ito ng dahon at bato, umaasa na maitatago ang ebidensya ng kanyang krimen. Nang sa tingin niya ay sapat na ang pagkakatago niya kay Myrna, tumakas siya sa lugar.
Bumalik sa kanyang bahay upang maglinis ng sarili. Makalipas ang ilang oras, isang lokal na residente, habang naglalakad sa lugar, ang nakatagpo sa nakagigimbal na pangyayari. Natagpuan ang katawan ni Myrna na bahagyang natatakpan ng dahon, hindi makilala ang muka dahil sa matinding pag-atake. Ang pagkakatuklas sa kanyang walang buhay na katawan ay nagdulot ng pagkabigla sa tahimik na komunidad ng isla. Agad na tinawag ang mga awtoridad at ang isla na kilala bilang paraiso ng mga turistang naghahanap ng katahimikan ay agad na isinara ng mga pulis. Ang balita ng nakakakilabot na pagpatay ay mabilis na kumalat, nagdulot ng takot at galit sa mga residente at mas malaking komunidad ng mga turista. Mabilis na kumilos ang pulisya bilang tugon sa pagpatay. Sinuri nila ang mga CCTV footage mula sa paligid at kinausap ang mga saksi na nakakita kay Myrna o anumang kahina-hinalang kilos noong araw na iyon. Agad na natukoy ng investigasyon si Ronnie na nakita malapit sa pinangyarihan sa oras ng pagpatay. Ang mga saksi, kabilang ang isang lokal na nagtitinda ng bulaklak na kilala si Ronnie, ay nagulat na nakita siyang umaalis sa lugar na may dugo sa kanyang damit. Sinundan siya ng mga pulis sa kanyang bahay kung saan natagpuan nila siyang kalmado, nanonood ng TV, nagyoyosi at umiinom ng beer, tila hindi apektado sa mga pangyayari ng araw. Sa loob ng kanyang bahay, natagpuan ng mga opisyal ang kanyang mga damit na may bahid ng dugo na nakatago na nagpatibay ng kanilang hinala. Inaresto si Ronnie at dinala sa kustodya. Sa kanyang interogasyon, inamin ni Ronnie ang krimen ng walang bahid ng pagsisisi. Inamin niyang ginahasa at pinatay niya si Myrna habang nasa impluwensya ng bawal na gamot. Malamig niyang ipinaliwanag na pinatay niya ito upang hindi siya makapagsumbong sa mga awtoridad na nagpapakita ng kawalan ng pakikiramay sa kanyang biktima o sa pamilya nito. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng pagkasuklam at kalungkutan sa lahat ng nakarinig. Kinabukasan, sa isang press conference sa Chonburi Province, dinala si Ronnie upang isalaysay muli ang krimen para sa mga awtoridad at media. May asul na bag sa ulo upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinakita niya kung paano niya ginamit ang bato upang patayin si Myrna, na ikinagulat ng mga nanonood. Kinumpirma ng mga pulis sa press conference ang mga detalye ng pag-amin ni Ronnie. Ang mga kaso laban kay Ronnie ay mabigat, planadong pagpatay, panggagahasa, paggamit ng bawal na gamot, at pagtatago ng katawan. Siya ay ikinulong sa Chonburi Police Station habang inihahanda ng mga opisyal ang mga legal na dokumento para sa kanyang pagdulog sa korte. Habang umuusad ang kaso, nakakuha ito ng malaking atensyon mula sa lokal at international na media. Ang karahasan ng krimen at ang kawalang saysay nito ay nagdulot ng malawakang galit. Ang mga turista at lokal ay nababahala na ang ganitong karumal-dumal na gawain ay maaaring mangyari sa lugar na kilala sa kagandahan at katahimikan. Ang ina ni Ronnie ay bumisita sa kanya sa kulungan noong gabi ng kanyang pag-aresto. Dinalhan niya ito ng mga damit at ipinahayag ang kanyang pagkabigla at kalungkutan sa ginawa ng kanyang anak. Sa pakikipag-usap sa mga reporter, sinabi niya, "Ang anak ko at ako ay hindi magkasama sa bahay, kaya hindi ko alam kung ano ang kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Alam ko lang na nagtatrabaho siya sa bangka at nangongolekta ng basura sa mga dalampasigan. Tahimik na tao siya na hindi masyadong nagsasalita. Mahilig siyang mag-isa sa bahay, nanonood ng TV at nakikinig ng musika tulad ng karamihan sa mga lalaki. Ako ay taus-pusong humihingi ng paumanhin sa pamilya ng babae sa ngalan ng aking anak. Hindi ko akalain na magagawa niya ang ganito. Nararapat lamang na makuha niya ang karampatang parusa ayon sa batas at handa akong tanggapin ang hatol ng hukom." Ang pakiramdam ng kaligtasan ng komunidad ay nagdusa at ang imahe ng isla bilang paraiso ng mga turista ay nadungisan ng walang saysay na karahasang ito. Ang mga lokal na awtoridad at komunidad ay nagkaisa upang magluksa sa pagkamatay ni Myrna. Nagdaos ng mga vigil at mga alaala upang parangalan ang kanyang alaala. Ang kanyang pamilya, labis na nasaktan sa pagkawala, ay nanawagan ng hustisya, nais matiyak na ang taong kumuha ng buhay ng kanilang anak ay haharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Noong July 11, 2019, higit 3 buwan matapos ang pagpatay, ipinahayag ng Provincial Court ang hatol nito.
natagpuan ng hukuman na si Ronnie ay nagkasala ng planadong pagpatay, panggagahasa, paggamit ng bawal na gamot, at pagtatago ng katawan. Ang kalikasan ng krimen ay labis na karumal-dumal na idineklarang walang posibleng mitigasyon. Si Ronnie ay hinatulan ng kamatayan. Ang hukom, sa kanyang desisyon ay binigyang diin ang kalupitan at kawalan ng puso sa krimen na nagsasabing ang ganitong mga aksyon ay nararapat lamang sa pinakamataas na parusa. Ang kaso ni Mirna ay nananatiling isang matinding paalala ng madilim na bahagi ng sangkatauhan at ng kahalagahan ng kaligtasan at pagbabantay kahit na sa pinakamagandang at tila ligtas na lugar. Ang kanyang malungkot na kwento ay tumama sa puso ng marami at ang kanyang alaala ay patuloy na pinaparangalan ng mga nakakakilala sa kanya at ng mga naapektuhan sa kanyang hindi inaasahang pagkamatay. Ang isla ng Kosichang, bagamat nananatiling popular na destinasyon ng mga turista, ay magdadala ng anino ng trahedyang ito, isang nakakakilabot na paalala ng araw na marahas na nawala ang buhay ng isang babae. Salamat sa pakikinig, hanggang sa huling upload.